Magre-react po tayo dito sa press briefing nitong si Auntie Claire Castro. Kasi marami ang nakaabang sa opinion ng Malacanang patungkol po sa nangyaring pagsibak ni Diwata Torre. Ayan nga, nandyan yung aking no? Pag-usapan natin bakit sinibak si Torre, pag-usapan natin at bakit usap-usapan na merong kapalit na posisyon sa pagsibak ni Torre at ito ba'y tatanggapin ni Torre, at sinagot rin ni Auntie Claire Castro yung patungkol sa mga flood control projects. Lahat ng ito ay patungkol sa press briefing ni Auntie Claire Castro at marami tayong ibabanat dito kay Claire Castro kasi po binabanatan na naman niya itong mga anak ni former President Duterte na nandun ngayon sa The Hague. Inggit siya eh. For example, na itong si Basti Duterte, mayor ng Davao, na syempre namimiss naman ni Tatay Digong yung kanyang mga anak, so may dahilan kung nandoon si Basti Duterte. So bakit mo pag-initan yan? Kahit government official yan, no, effective yan sila sa kanilang mga trabaho kasi may na-assign na yan ng mga secretaries doon na gumagawa ng kanilang mga trabaho, like for VP Sara, na kinakaskade na niya yung mga gawain sa Office of the Vice President, di ba? Bakit ikaw, Claire Castro, ang nega mo kasi. Okay, so panoorin natin itong press ni Auntie Claire Castro patungkol po kay Torre ito halos lahat ng mga comment ng mga tanong ng media Torre na lahat. So pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Kaya naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time niyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Auntie Claire Castro nag-react na sa pagsibak nitong si General Torre. Heto, panoorin natin Auntie Claire Castro, pasok! Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taong bayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Hindi nakita taalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw nakita taalyado. It might be a little painful. Baka masarpot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Please be reminded that only one follow-up question is allowed. Thank you. Para po sa unang katanungan, Ms. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre. Ano po yung posisyon na sinasabing po itong i-alok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok po posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to relieve him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba kanina yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led arrest of former President Duterte, kay Pastor Kibuloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirespeto rin po niya kung ano po yung naging. Okay, sinabi dito na-mention dito ni Auntie Claire Castro na na-understand naman ni Torre ang sitwasyon. Na-understand naman ni Torre na pinalitan siya.
Claire Castro, pinangunahan mo si Torre. Hindi pa nga nakapagsalita si Torre, pero parang sinabi mo na, inassume mo na. Yan ang hirap sa iyo, Auntie Claire Castro, no? Kasi ako, duda ako rito, one of these days. Ako ha, I might be wrong, I might be correct with my opinion, pero one of these days, itong si Torre, ha? Ano ito? Tatahol rin ito sa mga nangyayari. Kasi ako ha, personal belief ko, sa tingin ko merong nangyari. Noong una, yung si Nartates, di ba? Na di umano, sabi nila, na hindi pala naging maganda ang relasyon nitong si Torre at si Nartates. At balita ko, may ginawa itong si Torre na parang nilipat niya itong si Nartates, no? Nilipat niya na walang paalam sa kanyang boss, which is itong si John Vic Remulla, na ang karapat dapat pala doon ay humingi ng permeso itong si Torre kay John Vic Remulla, at si John Vic Remulla naman ay ipaalam niya sa Pangulo. Ngunit hindi yun nangyari. So yun rin ang usap-usapan na medyo sablay yung ginawa ni Torre. Parang it's an unwritten rule, no? Na para bang delikadesa lang, Torre. Which is, sabi nga nila, yung mayabang na si Torre, di ba? So hindi yun karapat. Ang ending, tingnan nyo sa ginawa ni Torre, yung nililipat, yung taong nilipat niya, yun na ngayon ang nakaposisyon sa kanya. Ang bilis ng karma, no? Ayan, patuloy tayo. Play. Sorry, mamadam ko two questions lang. Quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at Tinanong ng media kung meron bang nakaabang na posisyon kay Torre. Anong sagot ni Claire Castro? I-announce lang namin kung bla 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 bla. Sa nakikita ko dito, unsure si Auntie Claire Castro. Sa tingin ko, itong si Auntie Claire Castro ay ano ito parang yan ang trabaho niya ngayon. No, parang siya yung tighilot ng mga problema ng administrasyon. Kumbaga, there is really something wrong with the administration. Siguro ha, duda ko lang ha, sinabi ni Bongbong Marcos, Auntie Claire Castro, ikaw nang bahala sa mga issues na magmukhang tuwid pa rin yung administrasyon. Kasi sa tingin ko, malabo Malabo na ang relasyon na ito, si Torre and the administration. Pero parang minukha pa rin nilang professional yung pagtanggal nila kay Torre. Hindi, lalabas din ang katotohanan dyan. Ha? Kasi bakit ko nasabi ito ha? Si Torre, ginamit lang nila. Alam naman natin itong administrasyong Marcos, manggagamit itong administrasyon na ito. Ha? Kung ginamit nila si Torre, ha? Totoo yan. Why? Ginamit nga nila Vice President Sara Duterte. Yung si VP Sara ay siya yung dahilang nanalo sila. Without VP Sara, hindi ba nanalo si BBM? Tatalunin siya kay Robredo. Ha? Imagine ha? Si VP Sara nga, ha? Trinahidor nila. How much more si Torre? 'Di ba? Yun ang analysis ko. Ang mga loyalista dito magagalit sa akin. Masasaktan kayo dito kapag marinig nyo ako dito sa sasabihin ko. I-real talk ko kayo. Ha? Yung amo nyong bangag, talagang wala na yan. Mangga yan to the fullest, to the highest. Ha? Kung meron pang highest sa highest test pang lahat ng lahat, highest, yun na yun. Kasi itong pamilyang Marcos na ito, kaya nila i-manipulate lahat. Kung sa ngayon ay ikaw ay magagamit nila, ha? At mapakinabangan ka nila, ha? Okay ka. Pero sa panahon na wala ka ng ambag sa kanila at sa tingin nila threat ka, goodbye ka sa kanila. Look at what happened to Torre now. They see Torre as a threat. Ikaw ba naman mag-asta na parang presidente? Oh, bakit ko ito pahintulutan na ganyan? Ha? Baka one of these days, no? Pinalaki mo yung alaga mong monster, di ba? Yan lang sa akin. Sabihin nyo na mali ako sa analysis ko. Ha? Maraming beses na akong nagva-vlog dito na always kong sinabi sa inyo na ganito ang posibleng mangyari. Naging totoo. Okay?
itong pinakikinggan nyo ngayon na si Auntie Claire Castro, huwag nyong lahatin na tama ang kanyang sinabi. Kasi ang trabaho niya, no, tapakan ang mga butas ng administrasyon.